Sino po sa inyo gustong maging financially stable? Pakitaas ang mga kamay! Nako, bad news. No one can be financially stable. Ha? Kung gusto niyo malaman kung bakit, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for joining us in this wonderful episode. Pag-uusapan po natin ang mga problema pagdating sa pera. Ay, bakit ka ba broke? Oo. Alam mo, pinaka-ultimate goal talaga natin maging financially stable. Pero hindi nyo napapansin. Karamihan po instead maging financially stable, nagiging financially unstable po tayo. Bakit po? Bakit? Because nga, we have what we call as bad money habits. Ano to bang bad money habits na ito? Ang mga bad money habits are the things that are contributing to our financial stress. Na hindi mo napapansin na ginagawa mo pala na nagiging parang pag-uugali mo na. Okay, kaya nga ito po ay magiging series po sa sobrang haba po nito. Huwag kayong magmamadali, kumuha kayo ng ballpen, papel, tapos mag-take down kayo ng notes. Bad money habit number 1. Getting advice from the wrong people. Hindi natin napapansin na tayo po ay napagsisinungalingan na ng pagkatagal-tagal. Oo, yun po. May mga nagsabi na ang gagawin mo lang, mag-aral ka mabuti, graduate ka, maghanap ka ng magandang trabaho, pagkatapos, mabubuo na pangarap mo. Magandang pakinggan po yun. Pero ito po ang realidad po. Dati, it's applicable. Kasi dati po, hindi pa ganun kataas ang bilihin, hindi pa ganun kataas ang gastusin, at wala pang masyadong expenses. Simple lang ang buhay. Upa, kuryente, pagkain, walang travel, walang TV, walang internet, di ba? Wala lahat yun. Pero ngayon, ito lang, atin-atin lang. Pag-aralin nyo lang po yung anak nyo sa panahon po ngayon. Sa panahon po ngayon, magkano na po ang daily allowance? Daily allowance, pagkain at pamasahe. Mahina na po dyan ang 100. Kung 100 isang araw times 20 days, 2,000 a month po yan. Kung dalawa nag-aaral, di 4,000 a month. Kapay, nako. Kaya nga nagigets nyo ba? Importante po na kailangan po natin malaman. Hindi po talaga sasapat na ang ating kita. Kaya nga, when you get advice from the wrong people, yan po ay nangyayari sa atin Nagkakaroon tayo ng disillusionment. Kaya nga ito lang, kung kayo ay magnenegosyo, dapat kausapin nyo mga successful na negosyante. Bakit? Instead of successful negosyante ang kinakausap po natin, sino kinakausap po natin? Mga kaibigan, kamag-anak, na wala pang ka-experience na magnegosyo. Number 2, tumataya ka na lang sa swerte or pagkakataon. Kung kayo ay naniniwala sa swerte, wala namang problema yan. Ang swerte mo ay hindi consistent. Ang swerte mo, hindi pwedeng asahan. Ang swerte mo, hindi yan magbabayad ng upa, hindi yan bibili ng grocery, hindi yan magpapakain sa pamilya mo. Success doesn't happen by chance. It happens by the choices that you make every single day. Kung papapansinin nyo, yung mga mayayaman at matatagumpay na tao, may ginagawa yan araw-araw. Hindi inaasahan ang swerte. Ang inaasahan po, yung kanilang consistent na habit na gumigising ng maaga, nagsisikap, naghahanap ng oportunidad, gumagawa ng paraan. Pag yan ang talagang mindset mo, ay grabe ka talaga. Magbabago talaga ang financial life mo. Kaya nga, wag natin iasa sa swerte. Bakit? Mamalasin po tayo. Third money habit na hindi nyo napapansin na nagpapahirap po sa atin is what we call as impulse buying. Ano itong impulse buying na ito? Sino po sa inyo, pag na kayo'y nakakita ng SALE, sale, medyo napapalingon kayo ng konti at hindi kayo makaresist, type me sa comment section. Type me! Ay, grabe naman. Alam mo, sa totoo lang, pag ikaw ay marupok, may tendency na gagastos ka sa mga bagay na hindi mo kailangan, na gusto mo lang, and every time when you buy something, kahit na hindi mo kailangan, minsan, uutangin mo pa. Kasi may tendency po, kasi yun nga, yung parang feeling po natin nadideprive tayo, feeling natin kawawa tayo pag wala tayo. Huwag po tayo magpapaniwala sa ganung klaseng feeling. This is a great deception. Great deception to make you poor and broke. Kaya nga tatanungin kita ngayon, Susie Jen, tapos si Rothry Gador, at the same time si Maria Cristina Polintan, ikaw, kamusta ka na? Ganun ka rin bang mag-isip o iba?
Number 4, bad money habit that can make us poor is not having a clear budget. Ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. In my years of educating people and empowering people of personal finance, you got to write your expenses down. Lahat ng gastusin mo, lahat ng kita mo, kailangan ilista mo. Because you got to know where your money is going in order for you to know where you are heading. Dalawang financial directions lang po. Financial freedom, financial disaster. Kaya kapag hindi mo sinusulat ang iyong budget, ang iyong gastusin, taon-taon, ito ang tanong nyo sa inyong sarili. Nasaan po ang aking pinagpagurang pera? Kaya nga, it's very important po na kailangan po matuto kayong mag-budget. Kung hindi kayo nagbabudget, maniwala ka, broke ka parati. Bakit? There will be a tendency that you will overspend. Pera na hindi mo talaga kayang gastusin, nagagastos mo siya. And number 5, okay. Number 5, bad money habit can make you broke. Naiwasan po natin yung tinatawag na lifestyle of borrowing. What you mean is borrowing, spending the money that you cannot afford to please the people that you do not like and you really hated most. Talagang matindi tong combination na ito. Wala ka ng pera, inuutang pa. Grabe. So, ito lang. Bakit ka gumagastos using your credit card na alam mo na wala kang pambayad? Again, I have nothing against credit card. I have a credit card of my own, but I pay my credit card always in full. Oh, but number 2, bakit mo kailangan mangutang sa mga financial institutions, sa lending app, sa mga kaibigan at kamag-anak, di ba? Para ikaw ay makapagbakasyon lang. Bakit? Alam mo, ang unang kailangan mong gawin right now, makinig ka sa akin, itigil mo na ang pangungutang. Itigil mo na pagbibili ng mga bagay na hindi mo afford. Kung isang money advice lang maibibigay ko po sa inyo sa session natin na ito, if you do not have the money, you cannot afford it. Ganun kasimple lang po siya. Pag pinagpatuloy-tuloy lang po natin ang lifestyle of borrowing, wala kang labas. Bakit po? Ang ginagawa pong diskarte ng mga ibang tao, nangungutang kay A para pambayad kay B, nangungutang kay C, pambayad kay A and B, nangungutang kay D para pambayad kay A, B, and C. Ang tawag po natin dyan ay kiting. And then second thing that I've realized, sa pagbabayad ng utang or sa paglabas ng utang, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Borrowing to support your lifestyle, borrowing to pay for another debt is a temporary solution to a permanent problem. Kaya nga today, as you listen to this episode natin na ito, sa 5, saan ka guilty? Sana naman nakatulong tong episode na ito. Kung gusto nyo talaga makalaya, you have to break some bad money habits. If you do like this episode, if you want to have a part 2, kung gusto nyo ng part 2 of this, please type part 2 dahil marami tayong pwedeng pag-usapan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.